Praise the Lord, everyone. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, nandiyan na ba kayo mga kapatid? Ngayon ang ating ikalawang parte ng ating gawain sa Sunday na to, na kung saan tayo magpapahinga tulad natin nasasabi, Sunday is the rest day for us sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen? Because this is Sunday mga kapatid, and this Sunday is a Pentecost Sunday. Ibig sabihin Pentecost Sunday, ito yung araw na kung saan ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ay pinakaloob sa kaniyang mga apostol during the day of the Pentecost mga kapatid. Pentecost Sunday mga kapatid, kaya kailangan natin, hallelujah, ang banal na Espiritu Santo, the Holy Ghost. Amen! Kailangan natin yan dahil minsan struggle tayo weekly. Pagka aandap-andap natin, kanina tinuro ni Pastor, kapag ang ating apoy aandap-andap na, we need to be recharged. Amen? Dahil sa mga linggo nagdaan mga kapatid, hindi sa mga pagkakataon na tayo talagang banal na. Bilang tao nakatapak sa lupang itong makasalanan, ay nandun pa rin paminsan-minsan na tayo nagkakamali sa harapan ng Diyos at sa harap ng tao. Amen po ba? Sino ang agree dyan mga kapatid? Taas ang kamay. Lahat tayo mga kapatid, as we continue on by faith mga kapatid, we are day by day renewing, hallelujah, renewing ang banal na Espiritu Santo ng Diyos. Amen? Kaya kailangan nating magpa-renew. Amen? Yung apoy na andap-andap, tulad nung ginawa nung 5 na naghintay sa bride. Pero yung 5 naman, talaga namang okay lang. Wala silang, sabi nga ni Pastor kanina, wala silang, yung nakatahan na, wala, reserve. Dapat may reserve tayo lagi. Every Sunday, na tayo nagsisimba, lagi natin palakasin ang banal na Espiritu Santo ng Diyos by the refilling of the Holy Ghost. Amen! So today mga kapatid, hallelujah, batiin mo natin, kumatamutan ng aming sabi, kay saya maging Kristiyano, kay saya. Awitin natin to na may pag-umala ba tayo nagkakamayan, kay saya maging Kristiyano. Totoo ba yan mga kapatid? Kay saya maging Kristiyano, kay saya. Mula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Kay saya maging Kristiyano, kay saya. Kay saya maging Kristiyano, kay saya. Totoo nga mga kapatid na kasiyahan na hindi matatagpuan sa sanlibutan kundi sa presensya ng Panginoon. Amen. Mula pa kaninang umaga mga kapatid, from the rising of the sun, lagi natin sinasabi, until it's setting down, the name of the Lord shall be praised. Nakalagay sa Bible yan mga kapatid. Kaya tayo, forget about sa labas. Dito tayo sa loob mag-concentrate. Amen. Praise God, hallelujah, as we bow down our heads at pasimulan tayo ng panalangin na pagbibigay ni Brother Michael sa paniwala ng ating gawain, Brother Michael. Praise God. Hallelujah. Sige mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. O amang banal na mga pangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin Panginoon, sinasamba, dinadakila Panginoon. You are Lord of Kings, you are Alpha Omega, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Prince of Peace. Hindi po kayo nagbabago, Panginoon, hindi kayo nagkukulang, kaya may Diyos na buhay ngayon, pagpakalimanos, God. Hallelujah. Patawad, Panginoon, sa aming pagkakasala. Ito may amin na sadya, di sinadya, sa isip man to, sa tao, sa gawa. Malikuan to, malaki Lord, pagharian niyo nawa ang mga puso, ang isipan, gawin yung templo
upang mangkarapat dapat kalugod-lugod sa iyong kariyan, Lord God. Minsan pa, Panginoon God, ay hinihingi po namin ang basbas, patnubay, gabay ninyo, Panginoon, at selyo ng gawain ito, O God. Hallelujah. Pangunahan niyo pa kami, Panginoon, O God, sa kalagitnaan, Panginoon, O God, ng aming gawain, Panginoon, O God. Hallelujah. We pray, Panginoon, sa lahat ng mga gagamitin, Panginoon, sa pulpit, Lord Jesus, O God. Hallelujah. From MC, Panginoon, from musician, backup singer, worship leader, song leader, and preacher na siya magdadala ng iyong mga pangyayari salita. Hallelujah. Kayo po siya maggawad, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, O God. Hallelujah. Hallelujah. Basagin niyo po sila, Panginoon, O God. Hallelujah. Na sisidlang, walang laman, Panginoon, O God. At punuin niyo po, Panginoon, ng banal na Espiritu, Panginoon, O God, upang ang lahat, Panginoon, ang mga salita, Panginoon, O God, ay may greba, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, O God. Hallelujah. With the anointing and power, Lord Jesus, O God. Hallelujah. At we pray, Panginoon, O God, ay makarating, Panginoon, ang mga panalangin, Panginoon, at daig sa inyong trono, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah. And teach us, empower us with your word. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Totoo nga, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. In Israel, they said, Baruch atah Adonai Hamelech haolam. Baruch Hashem. Meaning in English, Hallelujah. Welcome and Hallelujah. Glory. Blessed are they who comes in the name of the Lord. That is the meaning of Baruch Hashem. Blessed are they that comes in the name of the Lord. Baruch Hashem. Kaya mga kapatid, we are here in the spirit of one God, one name, and one spirit. And that is our Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. As we sing Hallelujah, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Let us sing this song from the bottom of our heart. As we hear, Jesus is here. He is here. Thank you, Jesus. Praise God. Bless the Lord, O my soul. Praise God. Yes. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Yes, church.
Hashem, Baruch Hashem. Greater those who heal and bless the name of the Lord. Greater is he who comes in the name of the Lord. Bless your holy name, God. Bless the name. Bless the Lord with all my soul, with all my heart, with all my mind, with all my soul, with all my heart, with all my strength. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, what a wonderful God that we are serving. Praise God, mga kapatid. Hallelujah. Tunay nga, mga kapatid. Hallelujah. Sa araw-araw, mga kapatid. Hallelujah. Kapag na tayo, hallelujah, nasa Panginoon, ano man ang struggle natin sa buhay, mga kapatid, handa ang kanyang kamay na tayo patawarin. Hallelujah. Amen. Kailangan lang nating ibigay sa kanya ang lahat dahil siya ang lumikha. Alam niya ang nasa puso at kaisipan natin, mga kapatid. Hallelujah. We are not worthy. Ang sabi sa Biblia, hallelujah, for all come short in the glory of God. Pero habang tayo nagpapatuloy, mga kapatid, hallelujah, narito ang Diyos. Handa siyang magbigay, handa siyang umunawa, mga kapatid. Kailangan nating baguhin ang ating sarili, mga kapatid. Amen. Hindi sa ganang atin, kundi siya ang makapagbabago. Amen. Praise God. Sa walang pagkatagal, mga kapatid, wala pa tayong mga bisita ngayon. Wala, no? Hallelujah. Praise God. Upo muna kayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Habang tayo makikinig ng papuring awit na magmumula sa ating kapatid na ibibigay ang papuring awit habang tinatawag ako Sister Grace na pumarit sa harapan. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hindi siya magbibigay ng papuring awit para sa Kanya, kundi para sa kaluwalhatian natin, Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise the Lord, everyone. Sabi nga, mga kapatid, sa Proverbs 3:5, verse 5 to 6, trust in the Lord and lean not unto your own understanding. Ito yung dahilan, mga kapatid ko, ba't ayoko muna dito sana sa harap. Pero, sabi nga ni Brother Willie nung mga nakaraan, mga kapatid, kailan pa tayo, marami man tayong kinatatakutan, pero andyan ang Panginoon, mga kapatid. At itong awit na ito, mga kapatid, ito yung lagi kong kinakanta, mga kapatid, kapag hindi ko na alam yung gagawin ko. At lalong-lalo na pag hindi natin alam kung kanino pa tayo magtitiwala. Para sabi nga, mga kapatid, kapag hindi na natin alam, when you don't understand, when you can't see His plan, and when we can't trace His hand, let's trust His heart. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Troubles that break our hearts in two sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember you're not alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the Master's plan.
God is too good to be mistaken. God is too good to be unkind. Really, kung sino man tayo sa tingin natin pinakamasama ng tao sa mundo, mga kapatid, is too good to be kind, mga kapatid. Hallelujah. Salamat, Sister Grace. Glory to God. At napaka-touching. Pati ako naiyak eh. Buti wala rito si Sister Joyce. Praise God, mga kapatid. Salamat, mga kapatid. At makakarinig pa tayo ng mga papuring awit. Ibibigay nung naman ng mga bata na tatawagin ko yung dalawang kambal na apo ko. Yung apo kong kambal na Sister, hallelujah, Sister Sania Gwen at si Sister Siley Gwen na magbibigay ng papuring awit. Come here. Punta kayo dito. Magbibigay daw sila ng papuring awit sa Panginoon. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Hallelujah, mga kapatid. Yan ang struggle ng kambal, mga kapatid. Madali silang pagka nagkaano-isa, ganyan ang mga kambal, mga kapatid. Madali silang magkaanoan. Kaya nagtutulungan. Kanina, umikot tayo isa rito kanina. Ayaw na kumanta.
Ay, nausog lang ng konti. Ayun na kumanta. Pero ganyan, mas napakasarap mag-alaga ng mga kambal, mga kapatid. Amen? Siguro pagka nagkakambal kayo, maunawaan niyo yung sinasabi ko ito, mga kapatid. Amen? Maging yung kanilang mga magulang, ganyan talaga. Yung dalawang kambal, parang competition sa kanila yun. Pero nagmamahalan yung kambal na yan. Isa pang awit, mga kapatid, na magmumula sa ating mga Sunday school ng mga chikiting. Ito, habang pumaparito ang ating mga Sunday school ng mga bata, magbibigay rin sila ng papuling awit. Praise God. Si Sister, hallelujah. Sister Chuchay. Si brother, ano pangalan mo, brother? Tony Abu-Abu at saka si Sister Atara. Dito kayo, para hindi kayo magtulakan dyan. Dito, Sarah. Okay. Bibigay sila. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Let's go. I love you, Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Let it be a sweet, sweet sound. Tunay niya mga kapatid, hallelujah. A sweet, sweet sound to the little angels. Hallelujah mga kapatid. Ito yung talaga mga awit na nagmumula sa kanilang mga puso. Amen! Praise God! Parang nakikinig na natin yung mga anghel na kumaawit sa kalangitan mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! I love you Lord. Talaga naman ang mga bata nakakatuwang panoorin at pakinggan kapag sila yung maawit. Someday, itong mga batang to magiging youth at sila na yung mga awit dito, sila na yung mga magpapagbigay ng mga papuring awit ng mga ginintuang mga boses na papuri sa ating Panginoon. Amen! Praise God! Hallelujah! At mga kapatid, hallelujah! Handa na ba kayong pagpalain mga kapatid? Pagpapalang material, tayo pagpapalain physical, spiritual, pero pagpapalain din tayo ng material na bagay. Sabi sa Panginoon, sabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Gusto niyo ba pagpalain tayo mga kapatid? Hallelujah! Maging ating mga problema, pagpalain ang dating puso, kung meron tayong puso na a cheerful giver, because sabi sa Bible, for God blessed a cheerful giver, not grudgingly or of necessity. Amen? Kaya ibigay natin ang dapat natin habang tayo tumatayo, ibigay natin na awit tayo ng mga pulit-awit, magbigay. Praise
God. Tayo ay magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang natuto sa atin. Buo at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo ay magbigay at upang pagpalain, ating sundin ang nabuto sa atin. Buo at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Praise God, hallelujah, manalangin tayo mga kapatid. Lord, maraming salamat po sa hapong ito, O God, na nandito muli kami sa iyong gawain, O God. Lord, sa mga nagbigay po, Panginoon, i-bless mo po, Panginoon, sila, O God, hallelujah. Ganun din po, Panginoon, ang mga di nagbigay, bigyan niyo po sila ng trabaho, Panginoon, na mapapagkukunan po sila ng pangangailangan, O God, at na makapagbigay po sa iyo, sa iyong ministry, O God, hallelujah. Lord, ibalik mo po ng siksik at umapaw, Panginoon, at dalangin ko rin po, Panginoon, ng aming ikapo ay magamit namin sa iyong kalalago, sa iyong ministry, O God. Yun lang po ang sama ko dalangin, in Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Andiyan pa ba kayo mga kapatid? Sabi nga ni Brother Kim last Sunday afternoon, yung mga umaga, dito pa ba? Yung mga umaga, batid, dito tuloy tayo mga kapatid dahil maligaya tayo naglilingkod sa Panginoon. Amen? As we celebrate the Pentecost Sunday, mga kapatid, maging maligaya tayo. We will celebrate in this day because this is the day that the Lord has given us to celebrate and be thankful to Him. Habang tayo awit, hallelujah, buksan natin ang ating mga puso, ating mga paa, ating mga kamay. Ibigay natin sa Panginoon, hallelujah. Hindi para kanino, kundi sa ating Panginoon. Amen. Awit tayo mga kapatid. Praise God. Let's celebrate. Praise God. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate.
It is only the Holy Ghost of fire that is keeping us alive. Really, mga kapatid. Kapag ang ating ilawan ay aandap-andap na, mga kapatid, try to refill it with the Holy Ghost. Ang kaaway, kakamahina ng ating sindi, mga kapatid. Try to refill it by the continual refilling of the Holy Ghost. And you will see the changes. It is the Holy Ghost of fire that keeps us alive. Oh, thank you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Sa mga sandali ito, mga kapatid, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Itaas lang natin siya sa tuwing tayo dumaranas ng anumang pagsubok. Just lift the name of the Lord. Lift your praises to His name. Every time we're struggling, umawit ka, itaas mo ang kanyang pangalan. Hindi kanya pababayaan. Awitan natin ang ating Panginoon na may pasasalamat. Itaas natin ang kanyang makapangyarihang pangalan. Hallelujah. Itaas natin ang kanyang pangalan. Praise you, Jesus. Praise you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Your praises tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Lift your praises to the Lord. Lift them higher in one accord. Lift your praises. Lift your
banal na presensya, Panginoon, narito, Panginoon God. We are welcoming you in this place, O God. As we sing this song, come Holy Spirit, we need you, God. We need you, Jesus. Hallelujah. Let's sing this song, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Come Holy Spirit, I need you. We need you. Every time, and every minute, we love you, God. Oh, come, Holy Spirit, I need you. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, I pray. oh yes, oh God. Come in this strength And your power, oh God. Let us meditate on this song. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, I need you. We needed you, Holy Spirit. Fill this place. Holy Spirit, I Oh yes, oh God. One more time. Holy We need you, God. We need you. Holy Spirit, Can we sing this song without an instrument? Without an instrument. Holy Spirit, I need you. Oh yes, oh God. Holy Spirit, be with us. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength And your power, oh, in your own very special way. in your own special way. Praise God with instrument. Come on, one more time. Holy Spirit, I need Yes, Holy Spirit, Jesus, Jesus. Holy Spirit, come, Holy Spirit.
Minsan ba malakpakan natin ang ating Panginoon? At una sa lahat mga kapatid, binabati ko po ang bawat isa na narito, maging ang mga kasama natin sa online na nanonood sa ating online live stream. Isang magandang hapon po sa bawat isa. Amen. Tunay nga na kanina pa natin nararanasan ang presensya ng ating Panginoon, but I believe this afternoon mga kapatid, ang Panginoon ay may pinipare pa na panibagong moment para sa bawat isa sa atin. Amen. At hindi ko na patatagalin pa mga kapatid, kung meron po kayong Biblia, buksan po natin sa aklat ng Luke chapter 5, verse 5 to 6. So basahin po natin, sabi sa Luke 5, chapter 5, verse 5 to 6. Simon answered, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. At yung second verse natin mga kapatid, Deuteronomy 28, verse 2, all these things will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen. At may I request Pastor Brian to lead us in Praise the Lord, dakilang Diyos, purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong presensya, O Diyos. Salamat sa iyong pagkilos, Panginoon. Minsan pa, sa pagkakataong ito, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, dalangin po namin na gamitin mo lamang, Sir Divine, na maghahayag, na maging daluyan, at ikaw ang patuloy na mangunguna, ikaw ang patuloy ang magbigay ng karunungan, kaalaman, Panginoon. Gamitin mo siya ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Use her mightily, Lord. Salamat, Lord God. We claim the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Bago po kayo makaupo, kamayan niyo po ang iyong mga katabi at sabihin, salamat at narito ka. Pwede na po kayong makaupo mga kapatid. So, ang topic po natin para sa hapong ito ay may pinamagatang Obedience brings overflow. So, sa Tagalog, may kasaganaan sa pagsunod. Amen. So, bago tayo mag-dig deeper tungkol sa obedience, i-define muna natin kung ano yung ibig sabihin ng obedience at overflow. So, sabi sa dictionary, ang ibig sabihin daw ng obedience ay compliance with an order, request, or law, or submitting to authority. So, in short mga kapatid, ito po ay pagsunod sa isang utos o instruction. Pero sa spiritually speaking mga kapatid, obedience is choosing to follow God's instruction even when it is uncomfortable, unclear, or difficult. So, hindi lang pala pakikinig sa Panginoon ang dapat nating gawin, kundi dapat meron tayong pagsunod sa Kanya. At ang isa pa, overflow, ibig sabihin naman ng overflow, to flow over the brim or edge, more than what is needed or expected. So, sa Tagalog, ito ay sobra-sobra, umaapaw, higit pa sa sapat. Amen. At ang Panginoon, nais niya na pagkaloob sa atin ng overflow na pagpapala sa ating buhay. Pero itong overflow na ito mga kapatid, hindi lang siya sumasaklaw sa material o sa pera. Dahil maaring nais rin na iparanas sa atin ng Panginoon ang overflow ng kapayapaan, kagalakan, kalakasan, kagalingan, maaring overflow in wisdom, restored relationships, or deeper intimacy with God. Kasi minsan, most of us mga kapatid, gusto natin ng overflow, pero ayaw daw natin ng obedience. Amen? May iba, gusto lang ng blessing, pero they resist the instruction. We want God's promises, but struggle with surrender. Amen. Marahil yung iba sa atin nag-pray sa Panginoon na Lord, gamitin mo ko, kaya
Panginoon, pagpalain mo ang aking buhay, kaya bigyan mo ako ng breakthrough. Pero kapag may pinagawa na ang Panginoon, doon na nagsisimulang mag-hesitate. Nagdadalawang isip na. Madaling pag-usapan po ang obedience. Madaling pakinggan, lalo na kapag nasa church po tayo. Pero sa totoo lang, hindi po laging madaling isabuhay. Dahil ang pagsunod po ay may kapalit. Amen? Minsan, kailangan nating isuko yung ating comfort. Minsan naman, kailangan nating lunukin ang ating pride. At minsan, kailangan nating i-let go yung mga plano natin sa buhay. At may mga pagkakataon pa na hihilingin sa atin ng Panginoon na umalis tayo doon sa ating comfort zone. Doon sa mga lugar o sa mga bagay na nagpaparamdam sa atin ng safety or security. But obedience, mga kapatid, nagsisimula po ito kapag handa kang magtiwala sa Diyos, higit sa sarili mong kagustuhan. Amen. Kaya maraming tao na gustong marinig ang mga pangako ng Diyos. Gusto natin ng mga pagpapala, gusto natin ng breakthrough, at gusto natin ng answered prayers. Pero hindi lahat handang pagdaanan ang proseso na ipinapagawa ng Diyos. Dahil ang pagsunod po ay may kasamang surrender. At aminin man natin o hindi, minsan mahirap ang surrender. Amen? Kasi bilang tao, gusto natin hawak lagi natin ang manibela. Gusto natin alam natin ang lahat ng mangyayari. Or gusto natin malinaw muna ang lahat ng bagay bago tayo kikilos. Lagi kapag nagpipray tayo, minsan sinasabi natin sa Panginoon na, Lord, ipakita mo muna yung plano mo bago ako susunod sa iyo. Pero hindi po ganoon ang pananampalataya dahil ang faith, hindi siya nagsisimula sa kumpletong explanation, mga kapatid. Ito ay nagsisimula sa pagtitiwala sa Panginoon na sabihin mo sa Panginoon na hindi man natin maintindihan ng lahat, pero tayo nagtitiwala pa rin sa Kanya. At sa Bible, mga kapatid, mapapansin natin, marami doon na mga himala ng Diyos na nangyari pagkatapos ng isang hakbang ng pagsunod. So, isa na dito yung mga Israelita na kailangang umikot doon sa Jericho bago bumagsak ang mga pader. Yung mga servant doon sa kasalan, kailangan muna nilang punuin ng tubig yung mga banga bago ito naging alak. At si Peter, kailangan munang ihulog ulit ang lambat bago nila naranasan ang overflow. So, merong pattern, mga kapatid. Obedience muna bago ang miracle. Amen. Kailangan may pagsunod muna bago ang breakthrough. Pagtitiwala muna bago makita ang ginagawa ng Diyos. Amen. Marahil sa hapong ito yung naisituro sa atin ng Panginoon at nais niya na wag nating hintayin na maging perfect ang sitwasyon bago tayo sumunod sa Kanya. Huwag nating hintayin na mawala lahat yung takot bago tayo mag-obey. Huwag natin hintayin na maging malinaw muna ang lahat bago tayo kikilos. Dahil sabi nga, delayed obedience is still disobedience. Amen. So, speaking of obedience, isa na dito si Noah. Nung siya ay inutusan ng Panginoon to build the ark, wala naman pong sign na uulan o babaha. So, imagine nyo siguro, baka isa rin tayong nagsabi kay Noah na, nababaliw ka ba, Noah? Di ba, nung ginagawa mo, wala namang baha, bakit ka gagawa ng arka? But still, Noah obeyed. He kept building even without seeing evidence yet. At yun ay tunay na pagsunod. Because real obedience starts even before the miracle appears. Minsan kasi sa atin, di ba, minsan humingi muna tayo ng sign sa Panginoon bago tayo susunod. Na Lord, pakita mo muna sa akin or give me assurance or explain mo muna ang lahat. But si Noah, sumunod siya sa utos ng Panginoon kahit wala pang ulan o baha.
At dahil sa pagsunod niya, siya at ang kanyang pamilya ay preserve ng Panginoon. At isa pang lesson dito sa buhay niya, mga kapatid, yung arka, hindi siya yung nagpatigil sa ulan o sa baha. Pero dahil doon, sila ay naligtas. So, hindi ibig sabihin na tayo po ay masunurin o sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, ay wala na tayong bagyo sa ating buhay. Amen. Hindi ibig sabihin na Kristiyano ka, wala ka ng problema o wala ka ng pagsubok sa pagdadaanan. Pero ang maganda doon, meron tayong protection, meron tayong kapayapaan, meron tayong covering at presensya ng Panginoon kahit nandun tayo sa gitna ng bagyo. Obedience positions you where God's grace can sustain you. Amen. At yung sa binasa natin, mga kapatid, kanina sa Luke 5, yun ay tungkol kay Peter. Si Peter po ay isang mangingisda. So, kapag mangingisda, ibig sabihin, sanay na po sila. May experiences sila. Alam nila yung ginagawa nila. At nung time na yon, sila po ay buong gabi na nangisda. So, siguro pagod sila nung time na yon, puyat. At sabi niya, wala daw silang huli. So, marahil frustrated sila. Meron lamang silang empty nets. So, imagine nyo yung disappointment na naranasan nila. Kahit tayo, di ba, if we give our effort, all our time, at ginawa natin lahat ng best natin, pero empty pa rin, o wala tayong nakuha. Maybe, nakaka-relate tayo dun sa naranasan nila Peter. Dahil tayo rin, mga kapatid, meron po tayong tinatawag na empty nets sa ating buhay. Maybe you've been praying for your family, pero hanggang ngayon wala pa rin nagbabago. Or you've been serving faithfully, pero parang napapagod ka na. Or you've been trying your best sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral, pero parang walang progress. Maaring emotionally and spiritually drained ka na. So, at isa pa sa pinakamahirap sa pagkakaroon ng empty nets ay yung pakiramdam na parang ikaw lang yung nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Nakikita ka ng mga tao na okay ka, nakakangiti ka, pero hindi nila nakikita yung mga panahong tahimik kang nananalangin sa Panginoon. Nakikita ka nilang naglilingkod, pero hindi nila alam kung gaano ka na kapagod. Nakikita ka nilang active sa church, nagsisimba, sumasamba, pero hindi nila alam kung ilang gabi ka nang umiiyak at nagsasabi sa Panginoon na, Lord, hanggang kailan pa? At ang pinakamagandang nangyari sa kwento ni Peter ay yung dumating si Jesus doon sa kanila. Sa panahon na pagod na sila. Dumating ang Panginoon nung time sila ay frustrated. Nung panahon na wala silang nahuli. Hindi dumating ang Panginoon nung time na sila ay successful or puno yung kanilang lambat. Dumating siya nung time na walang-wala sila. At tayo rin, mga kapatid, may ganun tayong experiences na dumating or tumugon ang Panginoon nung time na sagad na tayo or time na parang nawawalan tayo ng pag-asa. At nais i-remind sa atin ng Panginoon sa hapong ito na hindi ka nakakalimutan ng Panginoon. Amen. Nakikita niya ang lahat ng pagod mo, ang lahat ng mga prayers mo na ilang beses mo nang inuulit na sinasambit sa Kanya. Maging yung mga luha mo na walang ibang nakakakita. Lahat ng laban na tahimik mong dinadala araw-araw, lahat ng yan, mga kapatid, ay alam ng Panginoon. At nais ipaalala sa atin ng Panginoon na hindi pa siya tapos sa ating buhay. Baka yung iba gaya ni Peter na naghuhugas na ng kanyang lambat dahil wala ngang huli. Or kung sa buhay natin marahil nasabi natin sa Panginoon na, Lord, tama na, pagod na po ako, wala nang mangyayari sa buhay ko. But then, Jesus arrived. Sabi ng Panginoon kanila Peter, go back, let down your nets again.
Amen. Pinabalik sila ng Panginoon at inutusan na ilubog ulit ang kanilang mga lambat. So, isang carpenter na nag-instruct sa mga mangingisda. At pinabalik pa sila doon sa same spot kung saan sila nangisda na wala silang nahuli. Same water, same boat, same net. Pero ang difference mga kapatid ay this time merong word from God. There is a big difference between working hard without God and obeying with God. So, may malaking pagkakaiba yung puro pagsisikap lang natin at yung pagsisikap na may kasamang pagsunod sa Diyos. Dahil minsan kahit gaano po tayo kasipag o kagaling, kahit ibigay natin lahat ng ating best effort, tayo ay napapagod. Pero kung may kasama daw na obedience, may kasama ring biyaya ng ating Panginoon. Amen. So, si Peter, dahil expert nga siya na mangingisda, di ba? Maaaring ginamit na niya lahat ng alam niya, lahat ng mga experiences niya, pero wala pa rin silang nahuli. Pero nagbago ang lahat ng magsalita ang Panginoong Jesus. Amen. Ang himala ay wala doon sa tubig, wala rin doon sa kanilang lambat, kundi ang himala ay nasa salita ng ating Panginoon. Dahil sa isang salita lang mula sa Panginoon, kayang baguhin ang sitwasyon mo. Amen. At isang instruction lang mula sa Diyos, kayang punuin ang mga bahagi ng buhay mo na matagal nang walang bunga. Sa isang simpleng pagsunod lang, pwedeng maging simula ito ng malaking pagbabago sa buhay mo. Kaya mga kapatid, wag po natin maliitin yung mga simpleng utos ng Panginoon. Dahil kadalasan ang malalaking breakthrough ay nakatago sa simpleng hakbang ng pagsunod. So, ano yung mga simpleng utos ng Panginoon? Katulad ng manalangin ka, magpatawad ka, or maglingkod ka, magbigay ka, kaya i-share mo ang aking mga salita. Mga simpleng instruction ng Panginoon, pero kapag sinamahan natin ng pagsunod, ito ay magdadala ng great results. Amen. At minsan hindi natin namamalayan na ang hinihintay nating breakthrough ay wala doon sa malalaking effort na ginagawa natin, kundi andun lamang sa simpleng pagsunod sa mga sinasabi ng Panginoon. At isa pa doon sa binasa natin kanina, ang sabi ni Peter sa Panginoon na, Master, buong gabi na po kaming nangisda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi nyo, ihulog ko ulit ang lambat. Amen? Sabi niya, but because you say so. Dahil sinalita ng Panginoon. Yun ay tunay na pagsunod mga kapatid. Kahit hindi pa malinaw ang lahat kay Peter, hindi rin madali sa kanya kasi dapat nga uuwi na sila. So, hindi na convenient para pang bumalik. Hindi rin dahil sa may assurance na siya na may magiging result sa pagsunod niya. Ang ginawa niya, sumunod siya dahil lang nagsalita ang Panginoon. Amen? Baka ito rin ang mensahe ng Panginoon sa atin sa hapon na ito mga kapatid. Nais niyang sabihin na drop your nets one more time. Nais ang Panginoon na subukan mo ulit, na manalangin ka ulit, magtiwala ka ulit, mag-share ka ng salita ng Panginoon ulit. Maaring nakaranas ka ng pagod or disappointment. Baka ilang beses ka nang umiyak dahil pakiramdam mo na walang nangyayari. Pero what if yung susunod mong pagsunod ay ang breakthrough na hinihintay mo? What if yung isa mo pang prayer na iaalay sa Panginoon, yun na pala ang sasagutin niya? And what if yung isang invite mo pa sa isang tao o sa kaibigan mo, yun na pala ang magdadala sa kanya sa Panginoon? Amen? So, what if yung isa pang hakbang natin sa pananampalataya, yun na pala ang magbubukas ng pintuan ng overflow? Amen?
Ang masaklap mga kapatid, minsan kasi humihinto tayo agad. Yung isang hakbang na lang papunta sa miracle, nag-give up na tayo. At yun rin ang gusto ng kaaway sa atin mga kapatid. Dahil minsan hindi niya kayang sirain yung calling na pinigay sa'yo ng Panginoon. Kaya ang gagawin niya, susubukan niyang i-discourage ka o pahinain or pigilan ang pagsunod mo sa Panginoon. May mga bubulong sa'yo na itigil mo na yan, wala nang mangyayari dyan. Napapagod ka lang, sayang yung oras mo. Hindi worth it. Pero sa hapon na ito, nais i-remind ng Panginoon na huwag nating hayaan na yung temporary disappointment ang magpatigil sa eternal purpose na inilagay ng Panginoon sa buhay mo. So imagine, what if Peter stopped too early? What if Noah stopped building halfway? What if they gave up before the breakthrough came? Kaya mga kapatid, huwag tayong titigil sa gitna ng proseso because God finishes what He starts. Amen? Yung miracle na naranasan ni Peter, nangyari hindi habang naghuhugas siya ng lambat or nung time na nagrereklamo sila. Hindi rin nangyari yung miracle habang iniisip niya kung may mauhuli ba silang isda. Dahil ang miracle nangyari nung time na sumunod siya. Amen. Nung time na hinulog niya ulit ang kanyang lambat. The miracle happened when Peter obeyed one more time. The moment Peter obeyed, everything changed. The nets began to break. The boats began to overflow. Amen. Pansinin natin, the overflow came after obedience. Hindi before, kundi after. So, ang overflow na binibigay ng Panginoon, hindi lang siya sakop sa pinansyal. Yes, God can bless us financially. Kasama yon mga kapatid. Pero ang Panginoon, minsan, nais niyang ibigyan tayo ng ibang klaseng overflow. Yung mga overflow na hindi agad nakikita ng mata or hindi visible. Hindi laging pera, hindi laging promotion, hindi laging mga material na bagay. Minsan, ang overflow na nais ibigay sa atin ng Panginoon ay mas higit pa doon. Minsan, ang gagawin niya, magkakaroon ka ng malalim na prayer life. O kaya, ang overflow na ipagkakaloob niya ay magkaroon ka ng mas malapit na relasyon sa Kanya. Maaring ang ibigay niya kapayapaang matagal mo nang hinahanap. O kaya panibagong lakas para magpatuloy. Panibagong passion para sa ministry. O kaya mas matinding desire na makilala pa siya. Sa totoo lang mga kapatid, napakahalaga ng mga bagay na iyon. Dahil may maraming taong mayaman, madaming pera, pero wala silang kapayapaan. May mga taong successful sa paningin ng iba, pero pag-uwi nila ng kanilang bahay, mabigat pa rin yung pakiramdam nila. Pero kapag ang Diyos po ang nagbigay ng overflow, hindi lang isang bagay ng buhay mo ang hahawakan niya, kundi buong buhay mo. Hahawakan ng Panginoon ang ating puso, ang ating isip, maging ang ating pamilya, ang ating ministry, ang relasyon natin sa Kanya. At isa pa sa pinakamagandang overflow na pwede nating maranasan bilang isang mananampalataya ay yun ang mas mapalapit sa Panginoon. Dahil sa huli, ang pinakamalaking blessing ay hindi yung mga bagay na natatanggap natin mula sa Kanya. Ang pinakamalaking blessing na pwede nating ma-receive galing sa Kanya ay ang Kanyang presensya mismo. Amen. Dahil maaaring mawala ang pera, maaaring mawala yung mga bagay sa mundo, pero kapag nasa atin ang Diyos, nasa atin ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman mawawala. Amen. So next, obedience to the calling. So mga kapatid, hindi lang tayo tinawag ng Panginoon para pagpalain niya, kundi tinawag rin niya tayo para maging blessing, para magdala ng impact at mag-win ng souls.
Minsan kasi akala natin yung mga pastor lang or leaders ang may calling sa church. Pero ang totoo po mga kapatid, lahat po tayo, lahat ng mananampalataya ay may calling sa Panginoon. Lahat po tayo may purpose. Lahat tayo may assignment. So, kung hindi naman kailangan pala na maging pastor or leader para magkaroon ng calling, so saan tayo gagawa? Pwede sa ating trabaho, kung ikaw ay nag-aaral sa iyong school, pwede mong share na ang iyong mga klase or yung teacher mo. Maging sa inyong bahay o sa paligid mo. May mga taong baka ikaw lang ang susi o paraan para makilala nila ang Panginoon. Yes, minsan nakakatakot sumunod sa calling ng Panginoon. Kasi bilang tao, parang likas sa atin na magduda or mag-doubt. Minsan napapatanong tayo kung paano natin gagawin, kakayanin ba natin, may resources ba tayo, or ready na ba ako? Pero tandaan natin mga kapatid, kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, kasama na rin ang kanyang provision. Amen? Hindi ka tatawagin ng Panginoon para pabayaan ka. Sabi nga, if God called you, He will sustain you. If God sent you, He will provide for you. And if God opened the door, He will be with you every step of the way. So, ang kailangan lang natin gawin mga kapatid ay mag-yes sa Panginoon. Kailangan nating magtiwala at isa pang hakbang ng pagsunod. Si Noah nag-build ng ark bago pa umulan. Si Peter, hinulog niya ang kanyang lambat bago pa dumating ang miracle. At minsan, ang obedience, hindi yan naghihintay ng perfect timing, kundi kumikilos kahit hindi pa natin alam ang buong picture. At next po, obedience in giving. Kasama rin sa obedience ang pagbibigay. So, ang pagbibigay, hindi lang yan tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtitiwala at katapatan sa Panginoon. Dahil kapag tayo po ay nagbigay, para bang sinasabi natin sa Panginoon na, Panginoon, ikaw ang aking source. Hindi ang pera, hindi ang trabaho, hindi ang anuman, kundi ikaw lang. At isa rin ang susi ng pagpapala ay ang pagbibigay. Sabi nga sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse. So ito po ay hindi suggestion ng Panginoon. Ito ay utos niya, instruction ng Panginoon. At kapag may obedience, merong overflow. At kailanman hindi natin matatalo ang Diyos sa pagbibigay. We can never outgive God. At hindi naman sinusukat ng Panginoon kung gaano kalaki or kaliit ang binibigay mo. Dahil ang ino-honor ng Panginoon ay yung puso nating may katapatan at handang sumunod sa Kanya. Amen. So, sa ating pagtatapos, mga kapatid, yung kwento ni Peter, hindi siya nagtapos bilang mangingisda lang. At hindi rin nagtapos yung kwento niya tungkol lang dun sa overflow, pagdami ng isda. Dahil pagkatapos ng miracle, ang sabi ng Panginoon kay Peter, from now on, you will be fishers of men. Ang mission nila ay mag-aakay o manghuhuli ng tao patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, yung blessing, hindi yun yung end goal, kundi daan lamang papunta sa calling ng Panginoon. Baka yun din yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi ka lang niya binibless para masabi natin sa iba na pinagpala tayo, kundi para maging daluyan din ng pagpapala sa iba. Di ba yung tema nga natin ay maximum impact because of souls. Amen? Dahil ang pagsunod, hindi lang ito tungkol sa mga pagpapala. Ito po ay may kinalaman sa eternal purpose ng Panginoon. Para ito sa mga kaluluwang gusto pang abutin ng Diyos. Kaya lagi nating alalahanin mga kapatid na bawat invitation, mahalaga. Bawat testimony natin, mahalaga. At bawat kaluluwa ay mahalaga. Kaya
baka yung simpleng pag-yes natin ngayon ay magbukas ng encounter sa ibang tao. Kaya we can never underestimate what God can do through one obedient life. Amen. Naniniwala ako mga kapatid na this time, God is speaking to us. Maaring may mga pagod ng manalangin, pagod ng maghintay, pagod ng umasa, o kaya pagod ng sumubok ulit. At baka ngayon, hawak mo pa rin yung iyong empty net. Yung mga pangarap mo na parang walang nangyayari, yung mga prayer request mo na matagal mo nang hinihintay, o kaya yung ministry na gusto mo nang bitawan, yung calling na parang hindi natutupad. Or baka deep inside sa puso mo, gusto mo nang tumigil. Pero nais sabihin sa'yo ng Panginoon na this time, drop your nets one more time. Ihulog mo ulit ang lambat. Amen? One more time pa, isang beses pa. Isang panalangin pa. Amen? Isang surrender pa, mga kapatid. Dahil minsan, yung breakthrough na inaantay natin, andun lang yon sa kabilang side ng ating pagsunod. Hindi na natin kailangang makita yung buong plano ng Panginoon o kaya maintindihan ng bawat detalye. Ang kailangan lang nating gawin ay ang magtiwala sa Diyos na tumawag sa atin. Dahil sabi nga niya, kung siya ang tumawag, siya rin ang magbibigay ng lahat ng ating kailangan. Amen. Siya yung magbubukas ng daan, siya yung magpapalakas sa atin, at siya ang sasama sa bawat hakbang natin sa buhay. So, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Hindi niya tayo iiwan sa proseso. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon kasi may purpose siya sa ating buhay. At isa pa, baka ang ating pagsunod ay connected sa ibang area na ating buhay. Maaring connected ito sa iyong pagaling. Yung iyong obedience ay connected sa restoration ng iyong pamilya. O kaya marahil ito ay connected sa iyong ministry or sa iyong breakthrough. Kaya mga kapatid, isipin natin kung paano, kung yung susunod nating yes o pagsunod sa Panginoon ay magbago ng buhay ng ibang tao. Paano kung yung simpleng pagsunod natin ay maging sagot sa panalangin ng iba. At kung meron po dito na ilan, kung meron man na nasaktan sa pagsunod, yung naglingkod ka noon pero na-disappoint ka, nagtiwala ka noon pero hindi nangyari yung mga inaasahan mo, sumunod ka pero wala kang nakitang resulta, at ngayon natatakot ka ng sumunod ulit. Pero ang naisabihin sa'yo ng Panginoon na huwag kang magtiwala doon sa iyong sitwasyon o kanino man. Ang nais niya ay sa Kanya lamang tayo aasa at magtitiwala. Dahil ang mga tao po maaring magkulang. Ang sitwasyon maaring magbago. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay nananatiling tapat. Amen. At baka hindi pa tapos ang story mo kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa purpose niya sa buhay mo. Kaya mga kapatid, huwag natin itapon ang calling na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Huwag mong bitawan ang assignment mo sa gawain niya. Huwag mong iwan ang lambat. Ihulog mo ulit, magtiwala ka, manalangin at sumunod ulit. Dahil isang act of obedience lang, kayang baguhin ng Diyos ang buong direksyon ng buhay mo. Kaya, this afternoon mga kapatid, bitawan na natin ang ating takot, ang ating pagdududa, o kaya yung bigat ng what if wala nang mangyayari. Kundi tumingin lamang tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Because the same water, yung parehong tubig na walang naibigay kahapon, ay maaaring umapaw bukas kapag siya ang magsalita. Amen? At habang tayo po'y tatayo sa presensya ng Panginoon, I believe hindi ito random message lang galing sa Panginoon dahil hinihintay ng Diyos mula sa atin
ay isang pusong handang sumunod. Kaya mga kapatid, kung meron tayong bahagi na ating buhay na gusto nating isuko muli sa Panginoon, kung meron ka ring empty net na gustong iabot sa Kanya, kung gusto mong magtiwala ulit, sumunod ulit, mangarap ulit, gawin natin ay kausapin natin ang ating Panginoon na ang buong puso, because obedience brings overflow. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede ba natin bigyan ng magandang palakpak ang Diyos? Hallelujah. Yung magandang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito po ay isang magandang reminder sa atin ng salita ng Panginoon. We need to obey what's the Lord. Hallelujah says. Hallelujah. Obedience bring overflow. Gusto ba natin tayo'y makaranas ng kasaganaan? Kailangan po natin sumunod. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's open our hearts. At tayo may magpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba nating awitin minsan pa? Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, minamahal kita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, minamahal kita. Pag-ikuhan kita habang nabubuhay. Hallelujah. Kasama ang mga pagsubok, alam ko ikaw. Pwede ba natin iunat ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Kaya ako'y susunod. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na ang iyong mga salita ay buhay, na ang iyong mga salita ay nagpapatibay sa amin, nagpapalakas sa amin. Tulungan mo po kami na kami po ay susunod. Kami, Panginoon, hallelujah, tatalima sa iyong mga plano. Hallelujah, hallelujah. Buhay ko man. Lubos ang buhay ko, kaya gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako susunod. Hallelujah. Sige mga kapatid, hallelujah. Malaya kang lumapit sa Panginoon. Kaya ako'y susunod sa iyo. Ako'y susunod sa iyo. Upang ipangalan ang
name, O Lord. Ikaw lamang ang aming dinadakila. Ikaw lamang ang aming sinasamba. Purihin ang iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Kaya ako'y susunod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's worship the name of the Lord. Hallelujah. Yes, God, let's commit our lives to Jesus. Na tayo ay tatalima, tayo ay susunod sa plano ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ako'y susunod sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige na nga, kapatid. Buhay ko ba aking iaalay bilang galing sa'yo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's worship the name of the Lord. Hallelujah. Come on. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige mga kapatid. Let's commit our lives to God. Susunod tayo sa Panginoon. Susunod tayo sa plano ng Panginoon. Susunod tayo sa Panginoon. Hallelujah. Jesus! Hallelujah! 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 Glory Jesus! Hallelujah! Once again, kaya ako'y susunod sa iyo. Susunod sa iyo. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil siya'y buhay, dahil siya'y mabuti sa ating mga. Hallelujah! 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 Minsan pa ako'y susunod sa iyo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, God. Thank you, Jesus. Sige, kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Buhay ang Panginoon. Praise God. Mabuti po siya sa atin. Kaya patuloy tayong pinapaalalahanan na kailangan nating tumalima sa kanyang mga salita. Marami pang bagay na gagawin, mga dakilang bagay na gagawin ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kailangan lang natin sumunod po tayo sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Praise God. Thank you, Sister Divine, sa napakagandang mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon. Thank you, Lord. And let's us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Panginoong Jesucristo,
tinataas ka namin, dinadakila. Maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat o Diyos sa iyong ginamit. Sister Divine, Lord God, dalangin namin ang patuloy mong pagpapala sa buhay niya o Diyos at patuloy na karunungan pa, kaalaman pa Panginoon. Lord, salamat sa iyong mga salita, sa iyong mensahe na kailangan po namin sumunod upang po kami ay tatanggap ng mga ipinangako mo po sa amin. Lord, tinataas ka namin at ang bawat isang narito, ang bawat pamilya, Lord God, hallelujah, ang bawat mga anak mong narito, dalangin ko, Diyos, na patuloy mong pagpalain, ingatan, gabay at protection. And Lord God, I pronounce blessing sa mga anak mo. I pronounce breakthrough, protection in the name of Jesus. Thank you, Lord God. Salamat sa tagumpay sa buong araw na ito. And Lord, once again, sa buong linggo, Panginoon, ingatan mo kami. Hallelujah, sa aming pagkikipagbaga, O Diyos. Tulungan mo kami na kami ay susunod sa mga plano mo. Susunod kami sa mga salita mo. And Lord God, bless our love offering. Hallelujah, para po sa aming preacher, Lord God, sa hapong ito. Salamat sa lahat ng kapurihan. In Jesus' name pray. Amen. Hallelujah. Kuha po tayo ng love offering, mga kapatid, habang tayo po ay nagkakamayan. Thank you, Jesus. In Jesus' name.